Good day mga kulay, welcome po sa aking panibagong vlog, panibagong hamon na naman sa buhay. Yan po, pasensya na po, sobrang hagad talaga ng mukha, daming trabaho, anong oras na natutulog, anong oras na umuwi sa bahay. Ayan, ngayon po, yung nakaraang video ko, itinuturo ko po, wala na pong nagtatanong, na himasmasa na po sa kanilang mga katanungan. Yan po, salamat at naging satisfied kayo sa aking tutorial kahit madalian lang. Yan po, sa QDE, Quick Dry Enamel po. Ganun naman talaga po. Bago ang lahat, syempre bago natin umpisahan, magsha-shoutout muna ako sa mga solid supporters ko dyan, sa mga silent viewers ko dyan, sa mga nag-aabang palagi sa aking YouTube channel, Color Mix TV, sa mga upload kong mga bago kong upload na video, lalo na sa mga nag-DIY dyan. Ayan, mga nag-DIY dyan, yan po, salamat sa inyong panonood palagi. Yan po, alam ko naman sa mga nag-DIY dyan at sa mga kasamahan kong pintor, sa mga kasamahan kong paint mixer, color technician at mga nagtatrabaho po sa paint industry saan man sulok sa mundo. Especially po shoutout sa YT World ko, sa mga kasamahan ko doon, sa kagrupo ko doon, it's a Thai family. Shoutout sa inyo po. Ayan, pasensya na po, wala pa talagang tulog yan. Shoutout sa inyo. Ngayon po, punta na tayo sa ating tapusin na natin yung katanungan nila. May isa pang talagang tanong, boss, ituro mo na yung pagturo mo. Ngayon boss, ituro mo na paano ba, ano bang sukat ng mga thinner, ayan, sa bawat pintura. Ayan, salamat po, salamat sa maganda mong katanungan. Hope satisfied ka rin sa katanungan, sa sagot ko ngayon. Yan, subaybayan mo lang hanggang sa dulo. Yan po. Ngayon po, sa tungkol po sa thinner, may kanya-kanyang, bawat pintura po, may kanya-kanya silang thinner po. Hindi naman tayo mag-tsamba-tsamba lang kung anong pintura ang ginagamit natin, ganun din ang thinner na gagamitin natin. I-take note lang yan. Kung ano ang pintura na gagamitin ninyo, lalo na sa mga nag-DIY dyan, sa mga pintor dyan na baguhan, kung ano man ang pintura na ginagamit ninyo, dapat din yung thinner parehas din na sa pintura na ginagamit ninyo. Kung lacquer man, lacquer automotive paint yung gamit ninyo, siyempre lacquer thinner din yung gamitin ninyo. Mga single component, kung ano single component na pintura, ganon din sa mga double component ng pintura, katulad ng polyurethane paint, gagamitin natin polyurethane thinner. Yan, marami kasing klase-klaseng thinner na ginagamit sa mga pintura. Basta kung ano lang pintura ang ginagamit nyo, ganun din ang gagamitin nyo. Ayan. Ngayon po, sa thinner po, sa single component po, lalo na sa automotive lacquer paint po, yung sukat sa pintura dyan, 60 to 50% po yung thinner dyan. Yan po ang sukat, 60 to 50% po. Pero depende pa rin sa inyo, sa mga pintor dyan, kung gusto nyo talaga na malagnaw. Basta ang standard na sukat dyan, 60 to 50% po. Take note po nyo yan, 60 to 50% po na thinner. Yan po ang sukat sa automotive lacquer paint or single component paint. Depende pa rin sa inyo, kayo kasi ang titira. Pero take note din po, lalo na sa mga kulay sa automotive lacquer paint po, syempre may konting, pag marami din kasi ang thinner, may posibilidad po na babago yung kulay, lalo na kung color yung i-spray ninyo, lalo na sa mga light color. Kung maraming thinner, may posibilidad din na magbabago yung kulay. Hindi naman sobrang bago, hindi naman sobrang talaga layo sa sample, pero may 1% or 0.9% yung pagbabago, basta marami yung thinner sa automotive lacquer paint po. Ganon din po sa mga enamel po, ganon din po, dapat to, sa enamel din po, 40 to 50% po yung thinner na ilagay natin. Depende pa rin sa inyo po, lalo na kayo, kapag spray ninyo, nasa sa inyo pa rin yung pag-spray. Kasi basta yung mga ganyan, 50 to 60 or 40 to 50% po yung thinner.
Ngayon po, patuloy naman tayo sa epoxy. Sa epoxy po, yun po, may formulation yan sila, may mixing ratio yan sila. Sa mga epoxy po, yung thinner nila nasa 30 to 25% po kasi may hardener pa yan. Ganon din po sa polyurethane, 30 to 25% po yung thinner. Kasi kung marami kasing thinner, lalo na sa mga double component, kung marami siyang thinner, nagbabago talaga siya yung kulay, lalo na yung kulay yung i-spray nyo. Okay lang sa mga primer, sa mga black, yan okay lang yan, pero kung pangulay na po, nagbabago talaga siya, lalo na kung marami ang thinner, bumabago yung pangulay kasi may catalyst pa siya, may hardener, lalo siyang bumabago, nagbabago yung kulay. Yan po ang dapat ninyong tingnan na ganon yun pala, may konting pagbabago po yung pag marami ang thinner, lalo na sa mga double component. Kung sa inyo lang po, kung sa bahay-bahay lang ninyo, wala namang problema kasi kayo naman may-ari. Kung magpintura kayo, wala na kayong pakialam ba kung magbabago ba yan o hindi, at least konti lamang diferensya. Pero kung sa kumpanya kayo po, sa mga furniture, may QC po na tumingin, yan, may pagbabago talaga siya. Dapat po alamin nyo yung contribution ng thinner. Kung sobrang thinner, nagbabago talaga siya. Yan lang po. Sana may natutunan po kayo kung ano ba yung talaga ang interaction ng thinner sa pintura. Ano ba kung masobra yung thinner, may pagbabago ba? Yes po, may pagbabago po, pero nasa 0.9 or 1% lang po. Pero kung kayo lang po nagdi-DIY, wala namang problema kasi sa inyo yan. Pag nasa kumpanya po kayo, katulad ng mga furniture company, mahirap na, delikado pa, may back job pa na mga kulay. Yan po, salamat po. Sana po satisfied kayo sa aking sagot. Sana po marami po kayong natutunan sa about po sa pagnasukat ng thinner at paglagay ano po ang mga kuan sa thinner. Yan po, hanggang sa muli po. Salamat, pasensya na po talaga. Wala pa talaga ako sa tulong ngayon. Pasensya na po. Binablog ko lang po para hindi ko makalimot yung tanong niya. Salamat sa katanungan mo, kabayan. Salamat at hanggang sa muli. Salamat. Thank you.